Okay, so may bagong TV ulit tayo ngayon at this time galing naman sa Samsung. Ito yung 65-inch Crystal UHD DU7000 4K Tizen OS Smart TV nila at dito ko nakita na iba pa rin pala talaga kapag ka Samsung yung TV mo kumpara sa mga mas murang brands na nagsisilabasan ngayon. Well, nakasale din naman to ngayon. 15,000 pesos din yung discount na ino-offer nila. Tapos may mga freebies pa. So, pag-uusapan natin dito kung maganda nga ba to. Pero bago yan, subscribe muna para maka 500k na tayo. At follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short videos pa namin. Okay, so sa build and design, all black lang din naman tulad sa karamihan ng mga TVs ngayon. At personally, mas gusto ko yan. Hindi ko gaanong trip yung silver or ibang kulay. Manipis na rin naman yung side bezels natin dito. Nasa bandang kanan yung maliit na Samsung logo at mga sensors. At eto, first time ko lang makita, adjustable yung stand ng TV na to. Pwede nating ilagay sa gitna, sa gilid, at meron ding height adjustment. Yes, sturdy rin naman, so mukhang okay din yung stand natin. At kung nakapanood na kayo ng iba pang TV videos natin dito sa channel, malamang alam nyo na rin na wall mount ang gusto ko sa mga ganito. Yun din talaga ang marerecommend kong gawin nyo. So, ilalagay ko na lang din sa description yung link ng mga wall mount brackets na marerecommend ko. Pero syempre, okay pa rin naman na sturdy at adjustable tong stand nila since hindi naman lahat pwedeng magbuta sa pader. Sa usapang picture quality naman, ang unang-una kong ginawa dito, install ng Netflix, login, nood agad ng anime sa Kamoto Days, ang lupit, panoorin nyo rin. At dahil nga anime ang pinanood ko dito, nakita ko kaagad yung ganda ng kulay. Pure color ang tawag ng Samsung sa fine-tuned, vibrant and lifelike colors nila at legit naman na magandang kulay talaga. At hindi lang sa anime yan baka isipin nyo na vibrant lang kasi anime yung pinag-uusapan. Hindi ganon. Siyempre, nag-test din tayo ng iba't ibang palabas, movies, TV series, at kahit sa mga tao, pansin mo rin kaagad yung good-looking skin tones. Siyempre, may support na rin yan for HDR10+, at maganda rin yung output sa mga HDR videos na pinanood ko. Kita yung details na dapat nating makita kahit sa mga darker parts or darker scenes ng video. Hindi rin ako nakakita ng super blown out na highlights na minsan nakikita ko sa ibang mga TV, yung tipong sumusobra sa liwanag tapos nawawala na yung details. May konting ganun dito pero hindi naman malala, goods pa rin. Yun nga lang syempre hindi tayo makakapag-expect dyan ng deep levels of blacks talaga unlike sa mga OLED panels or kahit sa mga QLED TVs. At unfortunately, wala nga rin pala tayong support for Dolby Vision. Brightness is good. Hindi nabanggit ng Samsung yung max brightness, pero kahit may mga indoor lights kaming nakabukas, maliwanag pa rin. Kitang-kita pa rin, so tingin ko most people hindi naman makukulangan sa brightness nito. Actually, sobra pa nga para sa akin, so hindi ko rin sinasagad yung brightness kapag nanonood ako. Viewing angles, goods din. Very minimal discoloration lang, which is good. Lalo na pag halimbawang marami kayong manonood, hindi naman pwedeng lahat kayo nasa gitna. So, syempre sa gilid yung iba. At good news naman kasi magiging maganda pa rin yung watching experience nila. 4K resolution din to bago ko makalimutang sabihin. Sharp looking display din talaga kahit na may kalakihan yung screen size natin at 65 inches. May 4K upscaling technology din na binibida ng Samsung dito. Basically, ine-enhance nito yung mga low resolution videos na papanoorin natin. So, sinubukan kong manood ng episode ng Friends at kinumpara ko yan sa isa pang mas murang 65-inch TV namin dito at napansin ko na mas sharp nga yung sa Samsung, so babagay din to kung mahilig kang manood ng mga lumang palabas. Gaming, syempre, sinubukan ko rin. Nagkabit ako dito ng PS5 Pro and really good experience din. Meron silang motion accelerator para maging mas smooth yung gameplay natin. Like, for example, running at 30 FPS lang yung game, magge-generate siya ng extra frames to improve smoothness. Basically, MEMC feature to ng Samsung and personally, hindi talaga ako nagamit niya since meron din naman tayong option sa mga consoles natin like sa PS5 performance mode, mas okay yon. Siyempre, mas okay pa rin kung hindi tayo magre-rely dun sa MEMC feature ng displays natin. May ganitong feature din tong TV na to na naka-turn on by default. So, kahit nanonood ka lang ng mga palabas, makikita mo na mas smooth yung movement sa pinapanood mo. And again, pwede mo namang gamitin yan. But personally, mas gusto ko yung 30 or 24 FPS sa mga palabas na pinapanood ko for that cinematic looks. Meron din tong auto low latency mode feature to reduce input lag kapag naglalaro tayo. Pero para sa mga gamers dyan, 60Hz TV lang to. So hindi ito yung 120Hz super smooth TV kung yun yung hanap nyo. Sa speakers naman, meron tayong dalawang built-in speakers dyan at maganda yung tunog. Very satisfied ako para sa isang built-in na TV speakers. More than enough yung lakas para sa isang kwarto. So
pwedeng-pwede na rin sa normal-sized living room with good clarity din. Medyo nagiging distorted nga lang yung volume kapag nakasagad sa 100%. So, para sa akin, okay na yung 85%. Now, of course, ire-recommend ko pa rin na kumuha tayo ng soundbars o di kaya ng mas maganda pang sound system para maging mas solid pa yung experience natin. Pero kung pansamantala, nag-iipon pa tayo para sa mas magandang speakers, maganda naman yung built-in dito. At speaking of external speakers nga pala, meron din silang feature na Q Symphony. Bali, may mga Samsung soundbars na compatible para dyan. At sa feature na yan, pwede nating magamit ng sabay yung built-in speakers ng TV at yung soundbar. So, pareho silang tutunog, hindi mamumute yung TV, para sa mas magandang surround sound experience. Speaking of sounds, eto naman yung Samsung HWC400 soundbar at isa to sa mga freebies kapag bumili tayo ng TV na to. Hindi to compatible sa Q Symphony feature na nabanggit ko kanina na okay lang din naman sa akin since freebie nga lang naman. Though take note din na Bluetooth lang namin to na connect sa TV dahil walang optical audio port yung TV natin. At dito ko naman nakita yung isang downside sa TV na to. Nakulangan ako sa ports. Walang headphone jack, walang optical port. Okay sa akin yung tatlong HDMI at may isa rin na EARC. And gets ko rin na karamihan sa atin, iilang ports lang talaga ang ginagamit sa TV. But still, mas okay pa rin na meron tayong nakaabang na ports para kung sakaling meron tayong biniling gamit na kailangan ng ganong klase ng port, meron tayong mapagsasaksakan. Tulad nga nitong soundbar nila. Optical port yung meron dito, but since walang optical port yung TV, Bluetooth nga lang yung connection na nagamit namin. Okay, so next naman natin yung software. This is running on Tizen OS. Mabilis at madali lang i-setup. Pinag-download lang kami ng SmartThings app. Mobile app to from Samsung. Tapos, sa phone na lahat diniretso yung mga steps. Home screen is good din naman. Very user-friendly. Nakalatag na rin kaagad yung mga apps and shows. And by the way, meron nga rin pala tayong Samsung Knox dito for added security sa mga account details na ini-input natin. At overall, this is a very usable operating system. Mabilis at very responsive din naman yung TV kapag nagna-navigate ako. So tingin ko, hindi na rin naman natin kailangan bumili ng TV box. However, para sa akin kasi malaking plus yung voice command sa TV, lalo na kapag may mga gusto akong i-play ng mabilisan lang. So, personally, bibili pa rin ako ng TV box or TV stick na merong voice command feature. Pero kung hindi naman big deal sa'yo yun, wala namang problema dito sa Tizen OS nila. Okay, so available itong 65-inch Crystal UHD DU7000 4K Tizen OS Smart TV 2024 ng Samsung sa mismong website nila. 53,999 pesos ang SRP, pero again, may 15K discount sila ngayon, so pwede na lang natin itong makuha for 38,999 pesos. Plus, may libre na ring Samsung HWC400 soundbar, pero depende rin daw to sa availability, so pwedeng mabago. 1-year premium subscription na rin sa Disney Plus na nagmahal na rin ngayon at 4,190 at may kasama na ring Globe G-Fiber plan which comes with installation, modem, and 1-week unlimited fiber internet worth 1,499. Now, unang-una, gusto kong sabihin na magandang TV talaga to at na-enjoy ko talaga yung gaming, anime, movies, TV series. Ang ganda kasi talaga ng kulay, maliwanag, sharp kahit na may kalakihan at 65 inches at maganda rin yung tunog para sa isang built-in na TV speakers. Yun nga lang, may mga kakumpetensya na ngayon na nag-o-offer ng QLED panels sa ganitong price. So, sa nakikita ko, meron pa rin talaga tayong extra premium na babayaran para sa isang Samsung na TV. Partida pa nga kasi naka-promo pa to. Pero, number one, maganda naman yung mga freebies nila. Yung iba kasi wala talaga or kung meron man, medyo chipipay na wall mount bracket lang. And number two, alam ko naman na may mga tao na willing mag-spend ng extra para dito. Samsung Actually, parang hindi nga lang quality ng display ang habol ng iba dito Kasi, aminin man natin o hindi, kapag meron tayong bisita, TV ang isa sa mga unang makikita sa living room natin. At sa panahon ngayon, andyan pa rin yung, uy, Samsung yung TV nito For sure, gets nyo naman yung sinasabi ko. So, kung naghahanap kayo ng good quality 65-inch TV, pwedeng-pwede nyong i-consider to. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Links kung saan pwedeng makabili, nasa description. Para sa review ko ng Samsung Galaxy A55 5G, click mo lang to. At para naman sa first impressions ko, para sa S25 series, click mo lang to.